Lactopapi ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Galing na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunayan. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahapi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lactopapi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lactopapi ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lactopapi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lactopapi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lactopapi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lactopapi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopapi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras sa Bantay Radio sa Tibok Pilipinas, alas 9:05 sa buntag.
Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Higalaan, kabantay, maayong adlaw. Welcome sa lain na sab nga higayon nga mag-ubanta sa kahanginan. Uban ini nga atong tulumanon Newsline o sa ka-radio magazine program nga gisibya nato pinagi sa Facebook live stream sa Bantay Radio Cebu. Kinigihapong inyong alagad, inyong kabantay, June Carillo, may makiguban kaninyo hangtod sa alas 10 karong buntaga. Daghang tagisgutan, panunahon na to ang mga local nga mga kini mga nanghitabo nga ni ara dinhi sa ato. Dunay mga super health center dinhi sa Cebu City. Nga wa pagihapon mapusli hangtod karon. Usa na ni ana ang sa Labangon. Barangay Labangon, siyudad sa Sugbo, kapig tuig na ni nga gi-turnover. Kay kining proyektuha nagkantidad nig 9.9 million. Kuwang na lang og gamay mahimo ng 10 milyones pesos. Ato pa dili ni ang ordinaryong health center kundi super health center ni. Ang tumong ni ini mao ang pag-atiman sa mga pasyente sa Barangay Labangon og silingan nga mga lugar apan gitukod ni pinaagi sa funding gikan sa Department of Health. Unya gi-turnover na unta ni ngadto sa kagamhanan sa syudad sa local government sa Cebu City apan wa gyapon kapahimos libisag mga tuig na kapin nga na turnover ni. Nindot unta ning nag-operate na ning mao nga super health center sa Labangon tungod kay makuha-kuhaan ang mga pasyente nga adto dad-a sa Cebu City Medical Center nga tuad didto nagdasok ang mga pasyente gikan sa nagkalain-laing mga barangay. Unya wa pa man mahuman sa tukod ning Cebu City Medical Center. Dugay na kaayo ng proyektuha, daghan kaayong mga problema sa construction, uban pa nga mga problema diha, nag-ilis-ilis og mga bidder tungod ni kay naagian na nagkalain-lain nga mga administrasyon ug kinsay mayor sa City Hall sa Sugbo. Mo na nga wa pa ni mahuman. Although operational na, apan dasok lagi ang tanan sang mga barangay. 80 man ning atong barangay sa Cebu City, ang tanang mga pasyente nga gikan diha anha magdasok sa Cebu City Medical Center. Ug unya makatabang unta kaay ning mga super health centers nga gitukod sa DOH. Apan subo kayong palandungon nato nga bisan sa kadako sa budget pagpatukod nining maong mga health center apan wa ni kapahimusli hangtod karon kapina sa tuig sukad nga gi-turnover. Sa ato pa nahimo ning sa pagkakaron in the meantime White Elephant kining maong super health center unta ang kuwang kanang mga gagmay na lang kaayong mga dokumento sa mapananglitan sa occupancy permit gikan sa Office of the Building Official. Ug uban pa matod pa dili na makit-an og hain na ang mga pertinent documents, mga papeles nga gikinahanglan alang sa operations o sa ka super health center sama niining building naa diha sa Barangay Labangon. Ingon-ingon sad niini ang nahitabo sa laing super health center didto sa Barangay Apas. So doon na tayo duha ka super health centers nga gitukod sa Department of Health o nindot na unta ni madikongest na to ang atong Cebu City Medical Center kapan hangtod karon wa gihapon. So hinaut unta nga mapangitaan ni paagi nga mapadali aron magamit na ning maong mga super health centers. Mapangitaan ni paagi sa administrasyon karon ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kay kausik ba kadagko og gasto sa budget gikan sa DOH para unta sa maayong tumong apan wa gihapon kapahimusli hangtod karon. Mao nay usa sa mga balita nga lokal nga unahon ako o giuna nako sa pagpaambit ninyo dinhi sa atong tulumanon karong
adlaw. Mao ni ang atong Tuesday episode o Tuesday edition sa atong tulumanon newsline. Agosto 25 tuig 2026. Laing balita nga akong pambita ninyo dinigyapon sa ato sa Sugbo. Mura magnisiaw na magmaayo ni mga batanon, ilabi na ning mga manghulga diha sa nagkalain-laing mga eskwelahan. Manghulga nga muhimo sila og mga kagubot. Kaya lagi ako naman ang giingon sa nangagi nga mga episode sa atong programa nga kanang eskwelahan second home unta na sa atong kabataan. Panahon sa ting eskwela kanang Lunes ngadto sa Biyernes taas kaayo ang panahon nga anaa ang atong mga bata, children of school age, naa sa mga eskwelahan. Unya, supposed to be luwas, safe unta ang mga bata kay eskwelahan lagi. Wa sila magbagdoy-bagdoy, wa sila mag-standby, dili sila out of school youth. So safe sila. O murag mangandoy ta nga maayo ang ilang kaugmaon inig human sa ilang pag-eskwela pero piligro man di ay. Tingali nakadungog mo nga daghan na kay nang hitabo nga school shooting. Katong nahitabo dito sa San Jose National High School, pipila ka buwan na milabay. Dito sa Tacloban, Leyte, tulo ang nangamatay, ang mga batanong tinunan. Kaya doon ay naghuramentado ditong batanon sang tinunan nga mga estudyante sa iyang gipamusil. Unya, nining bago lang, nahitabo dito sa Zamboanga. Nasa duhangan namatay. Mura bag kanang daghanang manghulga ron sa mga eskwelahan ambot og unsay nasud sa ining mga batanon nga magpasikat ba lang ni sila, gusto man ni silang musunod adtong mga sa ilang tan-aw ni sikat tong mga nakabuhat adto nga namatay magani itong mga batanon nga akatong batanon dito sa Zamboanga namatay ito kay kuan man kanang human siya nakapusil gikutlo man pud niya ang iyang kaugalingong kinabuhi. So mao ba ni gustong dangatan sa itong mga batanon ug sa laing bahin mga higalangan numang di man ni masulbad, di man ni makontrol sa atong mga otoridad, sa kapulisan, sa mga opisyal sa Department of Education, sa atong mga local officials, unsa may ilang gibuhat para nga mapakgang na unta ni. Doon ay uban nagtuo nga kini nga mga violence, mga panghitabo sa kagubot, bisan ganig mga panghulga lang nga gubuton o gubto nila ang mga school campuses. Ambot kung sa ilang motibo, gibuli ba sila? Gusto ba lang silang magpasikat? Task ba na nila sa mga online games? Ambot, di kita kasabot og ngano nga ingon na ni anak kabayolente ang uban nato nga mga tinunan. Unya, nasayod ta nga usa sa nakapadako nining isyuha ug nakapauso ini tungod kay makita ni sa online ni gamit sa social media ang kasagaran nining mga batanon kay mas maayo naman ang mo operate sa social media ang mga batanon. Masuhito naman na, dali naman na sila makaton kay nato nga mga gore na. Kanang mga batanon maayo na kaina sa social media. Apan, kanang social media importante manunta na kaayo. Mahinungdanon kaina kung gamito na to sa tinarong. Apan, paspas ang kaayo na nga makapahibaw kung dunay mga tinunto. Kung dunay mga evil motive nga buhaton pinaagi sa social media kay paspas man ang communication. So, hinautunta nga mapugnan unsa magtinabangay kuno ta usay atong buhaton ini kay kagahapong adlaw lang dinhi sa Sugbo dunay tulo ka mga local government unit nga ni-intervene tungod kay matud pa dunay mga hulga. Dunay mga hulga ang mga school campuses. Usa na ni ana mga higala dito sa Pinamungahan. Matud pa na ihulga dito. Unya dito sa Mactan, naasay eskwelahan dito nga nahulga.
ug sa Minglanilla ang gibuhat sa local government sa Minglanilla, pinaagi ni Mayor Leslyn Inad. Siya may naglingkod ron nga kuan. Siya may naglingkod ron nga mayor sa Minglanilla kay under suspension man ang mayor unta nga mo iyang bana nga si Mayor Rajiv Inad. Gipanghatagan niya og mga equipment ang mga gwardya, apil ng mga tanod nga nagwardya sa nagkalain-lain nga mga school campuses dito sa lungsod sa Minglanilla. Kagahapong adlaw Agosto 24 tulog yun ka mga LGU dinhi sa Sugbo ang nilihok aron panalipdan ang mga school campuses, ang mga tinun-an og mga magtutudlo niining maong mga eskwelahan. Ang uban wa na gani mag face-to-face classes. Gipapauli ang mga bata unya lain na lang mode of learning ang ilang gigamit. Pananglitan Zumba or asynchronous nga mode of learning aron nga mapanalipdan ang mga masiguro nila nga dili gyud mahitabo kay naarbay hulga. Pananglitan didto sa Lutod National High School sa Pinamungahan, Sugbo. Dikanselar ang klase human nga nakadawat og hulga. Naay hulga nga naay manggubot dito sa eskwelahan. Samtang sa Mactan National High School sa Lapu-Lapu City, gisuspenso sa nila. Wa na sila mag in-person o face-to-face class kagahapon. Human nga dunay threatening message gikan sa usa ka private group chat. Sa ato pa social media lagi, group chat. Yun na sigpatan nga naa. Maayong tagdakpon dayon is mga otoridad. Of course, dili man prisuhon kon minor, dili man prisuhon apan tanggungon ni sila sa DSWD unya ipailawom ni sila rehabilitation ning maong mga batanon. Mactan National High School shifted to modular learning. Unya gi-identify o naila na nila ang estudyante nga mo'y nagpost sa mensahe nga naalagi ang panghulga. Unya nakig-coordinate na sila sa PNP Cybercrime Unit kay ang bisag unsa nga krimen nga mabuhat ginamit ang social media mahog na siyag cybercrime. Example, libel kaniadto nga anhara sa mga radio stations, newspaper, sa television, anhara diha ang libel karon kun niya buhata pinaagi sa Facebook Live or sa uban pa nga mga social media platforms, mahog na nag-cyber libel. Kay nagbuhat kag krimen nga gipaagi nimo sa internet. So cyber na. Ang cyber libel mas taas pa gani og piyansa. Kung ikiha kag cyber libel, mas dakong piyansahanan kaysa ordinary kadtong karaan nga libel nga wa ka magagamit sa cyberspace. So mao na, no? Dito sa Pinamungahan unya sa Mactan, dito sa Lapu-Lapu City. Plus sa Minglanilla, si Mayor Leslyn Inad ni kuan nilihok sad nga mahatagan og mga baton ug uban pa nga mga kagamitan ang mga gwardiya kanang mga metal detector ug uban pa aron mabantayan nila ang pagsud sa mga bata nga tingalig nagda sila og mga deadly weapon o uban pa pusil o unsa ba diha nga magamit nila kun pananglitan dunay naghuna-huna pagsabwag og kagubot. Murag makapaguol ni nato isip ginikanan nga dili na day ingon ni anak kaluwas ang second home. Giisip na tong second home sa atong mga bata samtang mag-eskwela. Sige na tang mag-monitor. Sige na tang mag-chat sa mga principal, sa mga school advisor o musta naman mo liha. Unya, dili ta mahinultol, di ta mahiluna sa atong mga trabaho, atong pangita, negosyo ba o trabaho ba sa mga opisina o mga kompanya. Kay sige tanggaw na una nga safe ba kay in town, luwas ba kay in town, wa ba kay hulga nga mahitabo, wa ba kay kagubot nga mahitabo dito sa eskwelahan dinto ang atong mga bata.
maunay nakasamot sa atong problema mo upang galisod na ta sa ekonomiya, punan pa ining mga problema nga unnecessary unta kung wa pa mauso ning mga threat uban pa nga mga panghitabo sa kagubot sa atong mga school campuses. Mupadayon ang atong tulumanon, mughisgutag dugang pang mga issues, akong hisgutan ang may tungod sa unsay prospects nga ma-postpone ba o dili ang barangay election nga scheduled na November 2, 2026. Human, ining mga pahinumdom. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopapi. Sekreto sa mga champion. Lactopapi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopapi. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko lacto.
lactopaphy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Oh, tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaphy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaphy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopaphy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopaphy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopaphy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaphy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopaphy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopaphy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopaphy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopaphy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopaphy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopaphy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaphy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. At untak na ron kay galaan mga kabantay alas 9:30 na sa kabuntagon. Og nagpaminaw, nagtanaw mo sa Tuesday edition sa atong programang Newsline din ilang sa Bantay Radio Cebu. Uban gihapon ning inyong kabantay June Carillo. Sa dili pa ko maghisgot may tungod sa init kaayong issue. Burning issue gining i-postpone ba o dili ang barangay election nga scheduled na duha na lang kabuan, gamay na lang yung kaikuang nga magduha na lang yung kabuan kay November 2, 2026 maning barangay election o niya karon pitsa 25 na ta sa Agosto. Sa ato pa sa sumad karon pitsa 2 na. Pitsa 2 Agosto. Sumad ron nga Martes mo exactly 2 months away. Duha kabuan sa dili pa ang barangay o sangguniang kabataan election. Ma-postpone ba o dili? Unsay mga circumstances? Unsay update may tungod ining isyuha
Ako nang pambita ninyo karong taon-taon. Paso dili pa. Hisgutan sa nako. Upat ka mga bagyo ang nagsunod-sunod og igo sa Philippine Area of Responsibility. Apan dito ra ni tumoy. Dito ra ni sa extreme northern Luzon. Apan gumikan kay gibitad man niya ang southwest monsoon kining hanging habagat mo nang perting uwan dito sa Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon. Upat ka bagyo. Dihay bagyong Luis, dayon Maymay, LM, Luis, Maymay, dayon Neneng, ug ang katapusan nga naa pa gani ron sa bag-o lang ni exit sa par mo ang bagyong Saudel, international name o niya local name, bagyong Odette. So upat na ning kasunod. Luis, Maymay, Neneng ug Ubet. Tungod ni anak mga higala kay nabitad Manila bisag natapsingan atas bagyo wa ata maigo. Puwera pangandoy lang nabitad ang hanging habagat mo nang dunay mga pag-uwan. Ug tungod sa mga pag-uwan dito sa Luzon, dili mo menos 102 ka mga local government units ang gideklarar na karon nga under a state of calamity. At least 102 apil ng mga syudad, apil na ang mga lungsod kasagaran tuwa sa Luzon gideklarar nga under a state of calamity. Ang primary causes mo ang kombinasyon nga epekto sa nagsunod-sunod nga mga bagyo, Luis, Maymay, Neneng, unya Ubet, og ang pagbitad nila sa hanging habagat nga mo'y nakapadpad sa mga dag-om paingon sa Luzon og maoy hinungdan sa mga pag-uwan. Pagdahili sa yuta, dihay mga baha og lunop sa pipila ka mga lugar. Ang naigo yung maayo nga mga lugar, mga kabantay, mao ang Bataan, Pampanga, Cavite, Bulacan, Zambales, Pangasinan, Rizal, Batangas, Benguet sa Mountain Province ug ingon man ang Occidental Mindoro. Dunay mga pagbaha, unya gilunupan ng ilahang mga tugkaran, unya dakong kadaot sa mga infrastructure, mga karsada o mga tulay, ug uban pa nga mga infrastructure, unya dako sang kadaot sa agrikultura. Nangamatay in taon ng ilahang mga tanom dito, gumikan sa dili maayong panahon. So, mauna ang update, mahitungod sa nahitabo dito sa Luzon, samtang kita din sa Kabisayan o Mindanao na problema na tangpirti ng inita, ng liki ng yuta, uga na kaayo ang mga sagbot, ang mga materyales, ang matnguna na to nga way sunog in taon, simba ko lang, unya problema na sa ta, tingalig magnihit ang tubig din tungod ni ining maong development. So, ingon ni ana, under a state of calamity ang daghang mga lugar, 102 cities and municipalities ang under a state of calamity dito sa sa Luzon, apan dinhi sa Kabisayan ug sa Mindanao nagsugod ng grabing init, grabing huwaw. So muna ang update mga higala og hinaut unta nga dili kaayo grabe ang impact o epekto nining maong mga dili maayong kahimtang sa panahon sa tibuok Pilipinas, apil na sa Luzon, dinhi sa Kabisayan o dito sa Mindanao. Na dinhi na ta sa hilisgutan may tungod sa barangay o SK election. Akong balikon, scheduled na ni sa November 2 ni ining tuiga. Ang November 2, duha na lang kabuan o usa ka semana to be exact karong adlaw. Kaya lagi akong balikon, pitsa 25 ta sa Agosto karon, unya sa sunod semana magpitsa 2 na sa Setyembre. So September to October 1 month, October to November is the second month. November 2 kalag-kalag mao na ang schedule sa barangay o SK election. Unsay update? Kagahapon mga higala atol sa Senate Committee on Local Government, sa ato pa Committee on Local Government sa Senado,
sa ibabaw nga Bay Balaoranan, doon na sila'y giaprubahan nga mga measures nga nagtinguha sa pagpostpone sa barangay o SK election. Imbis November 2, 2026, adto na ni sa 2028 mo'y proposal. Ang nangamahan ini mga higala mao si Senator Chis Escudero. Siya karon mao'y presiding officer, bisag dili siya mo'y Senate President kay si Win Gatchalian man mo'y Senate President. In fact, managlahi ang baruganan ni Chis Escudero ug ni Win Gatchalian. Pero si Chis Escudero mao man ni karon ang presiding officer sa nagpadayon nga impeachment trial. Way labot ng maong ilisgutan bahin sa barangay election atong gisgutan, nag-sponsor si Chis Escudero og mga balaod nun pag-postpone sa barangay og SK election. Dili lang una ipahinayon unya sa November 2 mao na iyang proposal. Apan si Senador Win Gatchalian, ang Senate President, misupak ug miingon nga dili na naangay i-postpone pa kay na-postpone na ni sa una. Og kinahanglan na ta og bag-ong mandato gikan sa mga butante, ang ayan pa bang magpabili ng mga opisyal karon o angay na silang pulihan kanang mga opisyal sa barangay o mga opisyal sa sangguniang kabataan. Ang mga legislative proposal pananglitan, Senate Bill number 2387 nga gi-file ni Senator Chis Escudero, mao ang balaod nun nga nag-fix permanently nga tagilma na katuig ang termino sa mga barangay officials. Kaniadto, 2 ra katuig ang term sa usa ka barangay captain o barangay councilor. Dayon, kung mahinayon ang eleksyon karong umaabot nga Disyembre, kung November 2, tagupat katuig. Apan ining ilang proposal nga adto na sa 2028, 5 na katuig ang termino sa mga barangay officials. Dunay alternate proposal gihapon. Apan uyon gihapon niya sa pagpostpone si Senator Amy Marcos. Ni-file siya separate bill nga nag-uswag sa BSKA, Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections, unya sa October 27. Dili karong November 2026, kundi unya na sa October 2027. Og matod pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mao ni ang iyang reaksyon kay didto man pud siya sa maong hearing. Gipangayuan man siya sa iyahang mga hunahuna. Ningon si George Garcia nga ang budget sa COMELEC para nining BSKA or Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, 19 billion pesos. Ready na. In fact, 8 billion pesos na gasto na or na obligated na. Sa ato pa doon na mga kontrata nga kani, gastuhan na ni 8 billion pesos. Ang kasagaran ni ini mga higala, 3 billion pesos will be unrecoverable. Sa ato pa, kung i-postpone ang eleksyon, ni ining 8 bilyones nga giingong na gasto na o na obligated na, dunay 3 billion pesos nga dili na mabawi. Alkansi na gito. Malalim mo na, alkansi tag 3 billion kung dili ipadayon. Unsa may nagastuhan? Printing sa 92 million ballots. Dunay mga balota nga na printa na. O kining mga balota hinoon matod pa, ilala ng buhatan kung pananglitan ma-postpone gyud, ilala ng buhatan og notation unya, pinagisad sa balaod, iapil na nila sa balaod nga kining mga balota nga para unta sa November 2, 2026 Barangay og Sangguniang Kabataan Election, gamiton lang ni pud gihapon unya sa 2028. So dili ni mausik. Apan duna na namang gimausik nga mga kuan, nga mga gastos. Kadto dieng gigasto para sa registration of voters ug uban pa nga mga galastuhan kaning seminar sa mga mualagad atol sa barangay og SK election. Ug uban pa mga galastuhan unya nationwide man ni. So mauna ang update. Dunay
Doon na pending karon dito sa ubos nga bay balauranan, nga mga balaod nun pag-postpone, kapin sa 60 ka mga congressman, ang gustong i-postpone. Unya, sa Senado, ang ni-file og mga bill para postponement, sila si Senator Chis Escudero o si Senator Amy Marcos. Ang kang Escudero, 2028, kutob, ang postponement. Unya, ang kang Amy Marcos, unya sa sunod tuig, 2027. Taas pa ning hilisgutan may tungod sa barangay ug SK elections. Apan dugangan ko ni karon taud-taud human sa laing mga pahinumdum. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopaffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopaffy. Nya 3 times a day. Nya after 2 weeks yun, nakita jud ako ang dako jud siya nga miracle. Kay nganong nigawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal, and I just used Lactopaffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lactopaffy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit nga iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para ma-totally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopaffy. Religiously gyud nga nagainom. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa pagpatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho. Iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod og abtik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Ensumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga moy hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ng presyo. Insumo Plus is one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanong tungod kay naigo kinis ug sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit. Sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ako dai si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa Antica, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom.
epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa Antica Organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa Antica Organic non-toxic fungicide and bactericide. Newsline. Atong oras karon mga kabantay kay galaan 9 minutos na lang sa dili pang alas 10 sa buntag. Nining nahibiling pipila ka gutlo sa atong panag-uban sa Tulumanon Newsline. Atong padayonon pag-isgot ang may tungod sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Now, doon na lagi mga ni-propose nga i-postpone kang Chis Escudero nga proposal nga unya sa 2028. Unya kang Amy Marcos unya sa 2027. Sa laing bahin, si Senate President Sherwin Gatchalian nisupak ni ining maong postponement ug siya nilalis nga ang kanunay na nga pag-uswag sa schedule sa barangay ug sangguniang kabataan election maghikaw sa mga botante, maghikaw sa mga barangay voters sa ilahang mandato pagpili og dugang o bag-o nga mga barangay og sangguniang kabataan officials. Kay kapila naman guni ma-postpone. Mausad ang baruganan sa gitawag nga mga election watchdogs, pananglitan National Movement for Free Elections o NAMFREL, ug uban pa. Ug ilahang gitumbok nga ang Korte Suprema kanhi niingon naman nga ayaw na ninyog sigihig postpone ang nakaschedule na nga barangay elections. Unsa may estado niini karon, ang ubos nga baybalauranan kanang naa ang mga congressman, dunay mga bill nga pending pa, unya naa pa sa committee level. Si Kongresista Lawrence Defensor miingon nga gawas kung dunay bag-ong balaod nga pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos nga mag-uswag sa barangay election, dili gyud mauswag kundi mahinayon na gini unya sa November 2. Ambot, pwede pa ba? O maapas pa ba nila apan ang latest nga statement gikan sa Malacañang nga gisulti ni Presidential Spokesperson Claire Castro nga basahon pa una ni Presidente BBM ang pros and cons, unsay mga katarungan sa mga gustong i-postpone, unsay katarungan sa mga nisupak sa pag-postpone. Pero aron makita ginato ang context, makahukom kitag maayo nining isyuha angay bang i-postpone o dili. Atong hinumduman, ngano gani nga na-schedule ni karong November 2? Niining tuiga? Ang barangay og sangguniang kabataan election unta ni adto raning December 1, 2025. Gipostpone ni sa November 2 karong tuiga aron paghatag og higayon sa kagamhanan sa Pilipinas nga mo focus sa iyang resources ug atensyon sa Bangsamoro parliamentary election sa Autonomous Region in Muslim Mindanao nga dili lang idungan. So muna nga nipirma og balaod si Presidente Bongbong Marcos kaniadtong miaging tuig nga sige ayaw lang ipadayon sa December 1, 2025, unya na lang sa November 2, 2026. Mao na ni nga mga duha ka buwan na lang kapin ug moabot na ta sa November 2. Gipostpone ang maong eleksyon sa 2025 to November 2, 2026 pinaagi sa Republic Act 12232. So mao na ang hinungdan. The law stretches the term of office for currently serving barangay and SK officials from 3 to 4 years. Sa ato pa, nainat na. Doon na holdover gani ning mga naglingkod rong mga barangay captain, mga sanggunian kabataan, chairman, nga usa ka tuig. Bisan pag mapadayon na ni unyas November 2. Apan kung i-postpone pa gini, pananglitan sa 2027, ma-holdover na sila og laing tuig. Ug sa 2028 perti nagyong taasa. So mao na ang sitwasyon karon niining maong
issue may tungod sa SK o barangay elections. So, kamo diha, unsa may inyuhang gusto. Ako nasayod, nga kung ang mga barangay officials mo ipabuton, gusto nila nga, dili lang una mag-eleksyon. Padayon lang sila sa ilang katungdanan, dili pa, kadtong term limited na, dili pa sila mapahunong sa ilahang katungdanan, padayon pa ilahang pagka-barangay captain, padayon pa ilang pagka-barangay councilor, padayon pa ang mga sangguniang kabataan officials. Pero kung mahinayon, mahimo man gihapong mudaog sila, masublian sila kung pilion sila sa mga tao. Pero kining mga barangay officials gusto gining mapostpone. Nakasabot ko, pertindaghanan na kong mga amigong mga barangay captain, barangay councilors, daghan kay kong mga higala, o makasabot ko nila. Sa mga politiko sad, pananglitan, mga local politicians, mga mayor sa mga component cities o mga lungsod, gusto sana silang mapostpone. Nga naman, kung mag-eleksyon, dili kalikayan, mamaraig nila ning mga barangay officials, bisan og non-partisan ang barangay, pero sa papel ra ng non-partisan, di na tinuod. Kay kining mga barangay officials, mao ni mga leader sa mga local politicians kung sila mo'y manglansar. Sa eleksyon sa pagka-municipal or city councilor, municipal or city vice mayor or mayor, kining mga tawhana ilaning mga leader. Karon nga sila'y manglansar, moingon na mayor. Tabangi mi. Paglansar nimo, tabang mi nimo, unya karon di ka mo tabang namo. So tabangi mi. Unsa may tabang? Funding. Funding para sa kampanya. Not necessarily kanang funding para ipamalit og buto, kay dili man na ninyo ang kunon nga mamalit mog buto. Bisan sad ang mga butante nga mudawat sa kwarta sa vote buying, dili man sad namo angkon. Kay bribery man na. Unya sa kaso nga bribery, ang nanuburno o ang gisuburnohan, puro na sila liable. So why mo angkon? Apan, widespread na. Nasayod ta, widespread ng pinalitay og buto. Di na gani kadaog ron ang mga kandidato nga bisan og takos, mga buutan, mga ligdong, di na kadaog basta way kwarta nga ibayad. So ingon ni ana, real talk lang ni ato Dili ta maglipod-lipod na ay pinalitay buto. Ambot og kanus apa na ma-check sa COMELEC, doon na pa ba'y paglaom nga mawagtang ning pinalitay. Pero nasayod ko, puros na gusto nga i-postpone ang eleksyon. Ug mahimo gani, di na lang mag-eleksyon. Kung i-postpone na to ang eleksyon to 2028, pananglitan mo sugota o mahinap, may tabo ni, doon ay balaod. Unsa may garantiya nga inigduol na sa schedule sa 2028, dili na saan makauna-una ning mga tawhana nga ipapostpone. So, para nako, mas maayong ipadayon. Tumano na to ang balaod. Naan na may balaod, nga nung dili man tamutuman nga eleksyon ta. Naan na may gastuhonon, nga nung ato mang ipasangil nga aron makadaginot ta. Asa man na nato gamita sa nang madaginot na tong kwarta. Ato nang ibutang sa flood control projects na sad, nga ghost o dili gani kanang substandard. Dili na lang nato padayonon na pagbugal-bugal sa atong mga balaod, kung unsay balaod, ato na lang tumanon. At least, dunay higayon nga makaingon tang gituman ginamo ang balaod. Dinhi atong takupan ng atong programa Newsline, mao ni ang Tuesday episode sa atong programa Newsline. Salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw. Hangtod sa sunod higayon, kining inyong alaga June Carillo. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.